Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito, rekta na po tayo. May kakalusin na isang vlogger, yung, basta isang vlogger doon sa Canada na yun, hindi ko matandaan yung pangalan niya. Pero dahil nga sa pagpapalaganap niya ng mga disinformation, diba? Hindi natin alam kung talagang sinasadya niya o hindi niya alam. Pero marami nagsasabi na parang nagiging bobo na siya para lang, alam yun, makapanira lang, makapagbigay siya ng disinformation, sinasadya niya, parang ganyan ang dating dito. So, walang pinagkaiba to sa mga vlogger katulad ni Sangkay na ipinakalat yung Talano Gold. Diba? Kung yung malaalala, yung bago yung presidential election ni Bongbong Marcos, sabi niya, merong Talano Gold ang mga Marcos at kapag naupong presidente, ibabayaran daw niya yung utang ng Pilipinas. Pero ang nangyari, lalong nabaon sa utang ng Pilipinas at ninakaw ang pondo ng taong bayan. Ngayon, ito, sinisiraan nila ngayon yung ito si Vice President Sara Duterte tungkol sa COA report po ngayon na kini-question or na-plug down yung items na binili ng Office of the Vice President. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ang problema, pagkasinungalingan, mabubuking at mabubuking. Pagkatotohanan, mananatiling katotohanan. Halimbawa na lang yung bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada na ang top. Oh, yun, napanood ko na nga yun. Alam niyo na mali yung kanyang pagkakaintindi o hindi natin alam kung sinadya niya ba talagang maliin yung pagkakaintindi niya o talagang mahina talaga yung kanyang pangunawa dahil napaka-literal na, alam niyo yun, talagang minimisinform niya yung sa COA para lang magalit yung taong bayan dito kay Sara Duterte. Ang tapang-tapang na manghamon sa banateros pero yung utak niya sukdulang kabobohan. Ang tapang-tapang na maghamon pero ayaw naman pumunta dito sa Pilipinas panagutan ang kanyang mga sinasabi. Puro fake news. Sabi ko nga, walang problema. Kung gusto mo ng debate, basta dito ka sa Pilipinas para lahat ng sasabihin mo, you will be accountable to what you going to say. Ang dami nga nagsasabi na wag ko na daw ito nga patulan. Hindi pwede. Kaya natin ito pinapatulan dahil para yung kanyang kabobohan ay sumagad. Kasi marami na tayong pinatulan. Halimbawa, yung kabobohan ni Sangkay noon, sa Talano Gold. Di ba? Ngayon, eto, meron na namang isang bobo na nagpapakalat ng kung ano-anong fake news sa KOJC, fake news sa Iglesia ni Cristo, na out of line na. Fake news. Eto na naman, nagpakalat na naman siya ng kabobohan. Buti na lang, merong isang vlogger na doon pa lang sa kanya, tablado na siya. Pakinggan nyo ito Wag ko kayong tatawa kasi nakakahawa yung tawa nito Naku po, bayot. Ito yung si Jesus na bumabanat dun sa bayot. At ito kasi sinabi ni Bayot ayan bumili ng motorcycle na 1.2 and 300 each CCTV. 300,000 din. Tsaka 1.2. Ano daw yung 1.2? Harley Davidson daw ba yun? So ito yung konteksto para magkaroon tayo ng malinaw na pag-uusapan. Kasi may pinilockdown yung COA dahil nga bumili yung Office of the Vice President ng motor vehicle na almost umaabot ng 22 million ang presyo. Tapos CCTV camera na umaabot ng halos basta medyo malaki rin. Ang intindi nung vlogger na yun na nasa Canada, yung motor vehicle, ang binili daw ng Vice President, ng Office of the Vice President, motorsiklo. Ano daw ba yun? Harley Davidson? Yun ang pagkakaintindi ng vlogger na yun. Kaya nga hindi natin maintindihan kung
bobo ba talaga siya o talagang sinadya niya magpakabobo para lang siraan si Vice President Sara Duterte. Tapos itong CCTV, pinalalabas niya ang binili ng Office of the Vice President, GoPro. Kasi ang mahal-mahal daw ng CCTV. Samantalang may mabibili yata, sabi niya. Parang ganyan ang konteksto sinabi, parang may mabibili ng CCTV na around 7,000 daw. Hindi niya naintindihan para sa opisina ng Office of the Vice President yung bibiling CCTV. So yun yung pinaka-konteksto nito. Kaya natatawa itong si Madarahog tsaka si Banat Bay dito sa vlogger ng Canada ang sinasabi nila. Nagmagaling pa ang ano, wala na atang Harley Davidson na 1.2 ngayon. Siguro kasi yung mga maliliit ng Harley Davidson, alam ko hindi na binibenta yung mga 750 nila eh. Nagmagaling pa, bobo naman. Pero at the same time, mali pa rin yung intindi niya. Ang bobo ang puta. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Ang bobo mo. Motor vehicle. Kaya intindi daw niya, motorcycle. Kingina mo. Nagmamagaling ang puta. Nabasa niya, motor vehicles. Ang pagkaintindi niya, motor. Bisaya ka dong. Hoy! Wag mo ini-insulto kami mga Bisaya, ma. Hindi po ako Bisaya. Pero hindi, joke lang po yun. Joke lang. Huwag kayo ma-offend, ha? Kingi naman bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2 Harley Davidson. Jackpot ang makakuha. Tanga talaga. Kingi naman bayot. Eto po, yung bayad na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Pambira ka, maghahamon ka, yung motor vehicle, hindi mo alam? Mantakin mo, ang lakas ng loob maghamon. Ha? Pero yung motor vehicle, ang intindi niya doon, motorcycle. Pero may gana siya maghamon, ha? Nandebate sa Banateros. Ang bira ka, Brad. Pambihira ka. Bakit mo naiisip yung mga ganon? Ha? Bobo kang talaga eh, no? Nagparisto ka na ba na sasakyan? Pag nagpaparisto ka na sasakyan, nakalagay doon, motor vehicle registration. Oh, di ba? So, pwede mong iparehistro basta may engine at gumagamit ng kalsada. Di ba? Ang mga hindi lang siguro na-rehistro, pison, crane. Hindi ito nire-rehistro yung mga yan. Bulldozer, backhoe. Oh. Alam ko, kasi hindi talaga nire-rehistro yan. Hindi naman yan tumatakbo ng malalayo sa kalsada. Dinadala naman yan eh, ng mga self-loading. Pero patawa ka talaga, girl. Nakita mo lang motor. Motor! Oh, motor! Motor vehicle! Bumili ng motorsiklo si Vice President. Nakikit niyo ba yung gusto nilang gusto nila iparating dito? Nakadepende siya kung ano yung pinaka-root word. Dahil motor, vehicle, andun na siya sa motor. So, hindi niya naisip na, oo nga naman, bakit nga naman napakamahal? Kasi kung titinan mo nga naman kasi, kung pakikinggan mo yung sinabi nga ng taga-Canada na yun, motor vehicle, isipin mo talaga kung hindi ka gagamit ng utak, motor talaga. Pero kung i-compare mo naman, Harley Davidson, sa tingin mo ba gagamitin pang service ng Office of the Vice President, Harley Davidson? Sa tingin ba niya hindi ba yun mapa-plug ng COA? Nagagamitin mong service Harley Davidson? Diba? Doon pala makikita mo yung critical thinking. Wala. Kaya pinagtatawa na siya nito ni Madarahog na sobra. Vice President! Kingin mo! Naku pa, bayot! Sayang ang bayot! Bobo! Alam mo, bayad ng Canada, libre naman ng Google ngayon. O kaya, kahit siguro magbayad ka ng konti sa ChatGPT, tanungin mo. Actually, hindi nga.
halos libre pa nga yung ChatGPT. Kahit hindi ka magbayad sa ChatGPT, magagamit mo eh. Pero bakit hindi ginamit yun ng taga-Canada na yan? Ang dali-dali mag-research. Kaya tuloy wala ka daw trabaho dyan eh. Sabi ni tayo ko, saan ba nagsabi nun? Kaya ka daw walang trabaho dyan eh. Kasi kung ganyan kakabobo, wala talagang kukuha sa'yo. Ito. Ako na nag-research para sa'yo. Para mapadali na, ha? Medyo sagad yung kabobohan mo. Ayan Motor vehicles means any vehicle that is powered by a motor engine. Ito, sagot ni ChatGPT to ha. And it is used on public roads. In simple terms, lahat ng sasakyang may makina na tumatakbo sa karsada. Kasama na dyan, kotse, motorsiklo, truck, bus, van, SUV, jeep, tricycle kung may motor. Hindi kasama bikes, e-scooter, kariton. Mamaya baka sabihin niya pa yan, bumili si BP Sara Duterte ng kariton. Barad, hindi motor vehicle yun ha. Diba? Ba't ko ito pinopoint out? Kasi alam mo, yan yung sinasabi natin eh. Kasi ngayon, tinatadtad sa social media na mga fake news about sa COA report. Kasasabi lang ng unmodified yung pinasa ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos. Oo, merong mga maliliit na komento, pero hindi yun, ibig sabihin, kinurap. Maayos po ang budget. Hindi nyo na nga binigyan ng budget na malaki. Nirereklamo nyo pa. Diba? Ito. Bakit hindi ninyo busisiin ang budget ng Office of the President? Mainstream media, lalong-lalo na yung bayot na taga News 5. Yung bayot ng taga News 5, halatang-halata na binubutasan si BP Sara Duterte. Ano yan eh, taga Davao yan eh. Dapat hanapin nyo yan sa Davao. Tama naman yung sinasabi ni Banat Bay na may mga talaga na hindi masyadong alam yun kasi isipin nyo humihingi ng budget si Vice President Sara Duterte pero hindi inaprubahan. Kumbaga re-enacted yung budget niya, dinagdagan lang ng konti. So, paano pa makakapagnakaw ang isang opisyal? Especially kung ibinigay na budget napakababa. So, kumbaga parang pinagkakasya na nga lang ni Vice President Sara Duterte yung kanyang pondo para lang makapagbigay ng serbisyo sa mga kababayan natin. Bakit hindi nila kini-question yung budget ng Office of the President? Kung titingnan nyo, meron ba siyang major infrastructure project? Di ba wala? Meron siya puro major flood control project. Karamihan dun ghost project at substandard pa. Pero bakit hindi kini-question ng mga mainstream media? Hindi yan kumbaga hindi yun hina-highlights. Tapos yung mga vlogger pa na alam nyo na sa tingin naman natin may konting talino pero bakit okay lang sila maging bobo basta lang makapanira o masira yung Vice President Sara Duterte. Siguro dahil may pera kapag siniraan yung Vice President dahil kayang magbayad ng mga politikong ayaw kay Sara Duterte na makaupo sa pwesto. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.